For today's video, this is a very exciting topic for me. Di ba, kailan lang nag-discuss tayo ng experience ko with my Japan trip and how the payment system works, di ba? Yung tipong yung itatap mo lang, then makakapagbayad ka na. Utilizing yung PayWave, yung NFC ng ating mga credit cards or mga debit cards. Actually, the system is already here in the Philippines, pero hindi pa lang talaga ini-implement or minamass adapt ng mga merchants. Yan. So, today, sinabi ko nga na it's a very exciting topic for me. Kasi there has been a development with GCash. So, pag-usapan natin ang tap-to-pay feature ni GCash na recently inactivate na nila. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, sabi ko nga medyo exciting topic to kasi hindi ko alam kung meron sa inyo na nagtatrabaho na before tapos sumasakay ng MRT, yung MRT Cubao hanggang Taft, yan. Nung nagtatrabaho ako sa may Ortigas, so ang way ko is pupunta ako ng MRT, sasakay ako ng MRT Cubao hanggang Shaw. So bali, yun yung papunta ko doon, Ortigas, and pabalik din sa Cubao. Ang problema talaga sa MRT is ang daming tao. Tapos madami ng tao sa pagbibili ka ng ticket. Tapos madami pa rin tao papasok pa lang ng terminal, yung ipapasok mo na yung ticket mo. So during that time, may ino-offer si GCash. Meron yung bilog, hindi ko na alam kung ano yun eh. Bilog siya na tap to pay lang din. So yun yung loloadan mo, tapos yung bilog na yun yung ipang tatap mo doon sa turnstile ng MRT station. Hindi ko alam ba't tinanggal na nila yun. Siguro natapos na yung collaboration with GCash or Globe. Okay kasi yun, since dati hindi pa talaga tinatap yung mga MRT cards, talagang pinapasok pa yon. Ngayon, meron na tinatap pa lang. Pero dati wala pa. So, yun yung naging solution ko na hindi na ako pipila sa pagbili ng ticket and hindi na rin ako magpapaload doon sa kanila. So, naging problema ko na lang is yung pagpasok. Tapos, nawala nga yung feature na yon. So, sabi ko sa inyo, exciting to kasi in-enable na ni GCash yung tap to pay feature niya. So, makikita nyo yung tap to pay feature when you log in sa inyong GCash account. Ayan. Tapos, click nyo yung view all. Pagka-click nyo ng view all, punta kayo dun sa pay section and makikita nyo yung tap to pay. Unahan ko na lang po kayo na itong tap to pay feature ay nag-work lang sa mga Android phones na may NFC chip enabled. So, para i-access natin yung tap to pay feature, click lang natin yung tap to pay. Ayan, welcome to tap to pay. Tap to pay is a payment solution that allows you to pay for products and services at merchant store using the NFC or near-field communication technology. To use tap to pay, you must be fully verified and have a fully activated tap to pay. By using tap to pay, you authorize GCash to charge your GCash wallet, share transaction details with our partner merchant as necessary to complete the payment. Just click proceed. Pag click nyo yung proceed, ayan, nakalagay activating. Medyo hintayin nyo lang siguro 1 to 2 minutes na dyan sa screen na yan. Ayan. And then marireceive nyo to na tap to pay is activated. You can now enjoy seamless and secure transaction with just a tap. Happy shopping. Yan. And then, kung meron na kayong default payment, like ako, naka-Google Play ako, default payment ko sa Android phone ko, you can replace it naman. Next time, just open your app and tap the phone. So, basically, you just need to open your GCash app and then kung magbabayad kayo, you just need to tap this cellphone. Kung iniisip nyo na hindi siya secure, baka itap na lang yung phone nyo, manakaw yung phone nyo, tapos ipagtatap na lang. Hindi. Kailangan pa rin makalog in ng tao sa home screen and then naka-open yung GCash. So, meaning, kung manakaw man yung phone nyo, kailangan ma-bypass yung security ng phone nyo. And at the same time, kailangan makalog in sa GCash. So, somehow siguro parang secure naman siya. So, lumabas ako at tinesting ko tong tap to pay feature na to sa 3 merchant and ipapakita ko sa inyo kung successful ba ako o hindi. So, samahan niyo ako. Tap to pay. Ay, naku.
Basta may ano siya. Nadedetect yan. Okay, so now na nakita natin na successful naman yung mga attempts ko gamit yung tap to pay feature. Ang ginawa ko dito is kapag magbabayad na ako, sinasabi ko sa cashier na credit card, tapos pag prinisan na sa kanila yung terminal, itatap ko yung phone ko bigla. And automatic na nagpe-pay na yung phone ko using the NFC or the tap to pay feature. Meron lang hesitation with Watsons na baka hindi lang naman aware yung cashier. So sabi ko, card, and then hinahanap niya sa akin yung card, tapos sabi ko, eto itatap ko na lang. Tapos hindi daw pwede, yung sinasabi niya, kailangan daw ng physical card. Ang inargue ko is, hindi ba pwedeng subukan? Baka naman pwede. At then, nagtanong siya sa kasama niya, then sabi, pwede naman, subukan nyo. Nung sinubukan ko, nag-success. Ayan, sinasabi na hindi daw pwede, pero pwede naman. As long as na merong NFC logo, yung mga terminal, magsasuccessful ang transaction. Meron na nga lang talagang ibang mga merchants dyan na kailangan talaga ng card kasi kasama sa process nila yung pagbasa ng magnetic strip ng card. One example, si Robinson Supermarket. Babayaran mo na using the terminal. Sasaksak mo yung card mo and then kukunin nila yung card after sa terminal. I-swipe nila dun sa keyboard nila para mabasa yung magnetic strip. Parang siya na lang yung nakikita ko nagpa-practice ng gano'n na kailangan pang i-capture magnetic strip. Pero like si SM, hindi na nila kailangan yung information as long as makapagbayad ka, tapos na. Baka meron pang ibang mga merchants na katulad ni Robinson Supermarket na nangangailangan ng magnetic strip. So yeah, baka doon hindi pa pwede. Nakikita ko na pasimula na tayo sa tap to pay era. Nakalimutan ko pa lang sabihin before, lalo na dun sa mga nag-comment dun sa video ko about the tap to pay video, is secure naman yung tap to pay feature. Lalo na kasi hindi naman ibig sabihin na pag nanakaw yung phone mo, only tap na yung mga nakanakaw ng phone mo. Hindi siya actually mag-work unless na nakapag-biometrics kayo or na-unlock nyo yung phone. Pakita ko na lang po sa iOS. Nakalock po yung phone ko, pero pag dinouble tap nyo yung power, which is ito, ayan, lalabas na po yung card. Nandyan po yung iba't ibang card sa ilalim. Ayan. Pero hindi magagamit yan unless, katulad ng unang pinakita ko sa inyo, ayan, nanghihingi po siya ng biometrics. Ayan, nawala yung ano, tapos ang sinabi dito, ayan, Face ID, enter passcode. Ayan. So, makikipag-communicate lang yung phone nyo once na na-enter nyo na yung password nyo or yung biometrics information nyo. So, somehow safe naman po siya. Yun po yung nakalimutan ko sabihin last time. Pero hindi rin po natin alam kung gaano katatalino yung mga hacker ngayon. So, kailangan pa rin natin mag-ingat. For our question of the day po, nakita niyo naman po yung hesitation sa video ko, di ba? Meron at meron pong ganyan. Ano po sa tingin niyo reason kung bakit nag-hesitate po silang mag-accept ng tap to pay? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Eman 1noon4447. Sabi niya, this is very helpful. Thank you for this video. Because of this video, I will put all of my 15M to Maya goals. Wow, may 50M po kayo. Sana all. Yan. At Eman 1noon4447. Shoutout po sa inyo. Yaman nyo naman po. Paambo naman po kami. Thank you so much po for watching and supporting my videos. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!